It's an obvious reason talaga Yung naman. sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil utang? ganyan, Luis utang nila Tro. kay BP, doon sa law 8 office. million. Kay Man Scarpio. Oo. May utang siya dun sa rape case ng asawa niya. Oo, at di ba, inamin rin yung tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya ako minsan yung mga kaibigan kong lawyers, tinatanong ko, talaga bang ethical yung mga pinaggagawa? At tapos ang sabi niya, of late, babayaran naman daw. Dahil ilinabas, isa cybercrime. Si BP Inday. Paano isa Ayaw cyber? talaga magbayad, kaya gano'n. diba? Bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi mo ba pwedeng Discipline. IBP mo to prove you? I-imbestigahan nyo na yun? Kasi admission yan eh. Oo. Na sinabi niya na tinago niyo yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Bakit si Revilla na nagdi-deny siya na ginawa niya yan pero nag-surrender siya? Tama. Kita niyo yung pinagkaiba, ah. Yung congressman na si Luis Tro, yung babae, itinago niya yung kanyang asawa nung nagkaroon ng warrant. Bawal po yan sa batas. Ewan ko nga kung ba't ganun eh. Bawal yan sa batas pero hindi siya nakulong. Gago! Yan ang tinatawag na obstruction of justice. Kasi nga, tinago mo yung asawa mo. Wala namang problema kung you disagree. Kaya nga, may warrant, tapos mag-bail ka na lang, or ididinggin yung kaso. Ang ginawa mo, itinago mo talaga, tas dininig yung kaso. Di ba? Bakit? Bakit si Robin Padilla, ilang taon sa kulungan? Yeah. Bakit yung asawa ni Luis Tro, kakaiba? Ayaw talaga. Kahit na yun ang batas na kulong ka muna bago ka mag-motion for bail. Yan ang sa totoo lang talaga. Kaya nabuking siya dahil may utang pala siyang attorney's fees kay Attorney Man Scarpio na ayaw niyang bayaran. Aba, ang hirap naman ang singilin ng mga ito. Kakasuhan ka. Ayaw ko na kliyente yan si Luis Tro. Grabe, no? Ang lakas ng loob ng kapal ng mukha, kakasuhan pa si BP Sara Duterte. Ngayon, tanong, totoo ba yan? Totoo ba yan? Siya na mismo sumagot. Tinago ko po asawa ko. Wanted siya. Wanted siya. Wanted siya. Lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. So, malinaw yan, tinago. O baka naman chap-chap yung video mo, Banat Bay. Baka naman chap-chap yan. Malinaw po na itinago niya yung asawa niya. Mantakin mo, may utang ka na ngang 8 million, nagtago ka pa. According to BP Sara Duterte yan, ha? Allegedly, may utang ka daw kay BP Sara Duterte na 8 million, sabi niya. Ay, pakanoorin natin. May news din yan. Inamin ni Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro na totoong itinago niya pansamantala noon ang kanyang asawa para ihanda ang legal defense nila sa kasong rape. Sa isang panayang walang gatol na ikinuwento ng kongresista ang mga pinagdaanan nilang mag-asawa noong panahong inaakusahan ng dalawang magkasunod na kasong rape si nooy Mayor Noel Luistro. Ang nabasurang rape cases ng kanyang asawa ay iniluluta ngayon ng ilang netizens at ikinakabit sa pinalalagay na agresibong pagtiga ni Congresswoman Luistro kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, partikular ang pag-cite in contempt at pagpapaaresto dito ng Kamara. So ayan po, malinaw mga kababayan. Ito ay news po ng politiko, ha. Talagang tinago. Tinago ni Congressman Luistro yung kanyang asawa na may kasong rape. Although sabi nga nila, we do not know what happened. O maybe sabi nila, na-dismiss daw o so whatsoever. No, it doesn't matter whether it was dismissed or natuloy. The point is, nag-issue ng warrant ang korte. Dapat harapin mo yun. The warrant says, alam nyo ba ibig sabihin ng warrant? Sinasabi lang ng warrant, hindi ibig sabihin yan, ikaw ay guilty. Pero sinasabi ng warrant, ikaw ngayon ay under the custody of the judge. That particular court na sinampahan ka ng kaso. So you are under that jurisdiction. So kukunin ka na ngayon ng law enforcement. Kukunin siya, ilalagay siya under custody, tapos doon pinaglalabanan yung kaso.
Kung ito'y bailable, pwede ka lumabas. Pero you're still under the jurisdiction of the court. Pero kung wala kang kaso, ay sabihin, walang bail, nandun ka sa kulungan. Pero dito, napaka-obvious. Diba? Napaka-obvious na itinago ni Luistro itong kanyang asawa. Dito, makikita mo mga kababayan, na itong tao na to ay lawbreaker, hindi to law-abiding citizen. Tapos, this is how ironic and funny our country. Mandakin mo siya ang nasa Committee on Justice, hindi nga siya sumusunod mismo doon sa justice system ng Pilipinas. Siya ang head ng Committee on Justice sa Kamara. Siya yung magdidinig ng mga panukalang gustong ipasa ng Congress o ng Kamara o ng House of Representatives patungkol po sa hustisya, justice. Pasok na dyan yung crime, criminal, liability. Pasok na lahat dyan. Diyan sa committee niya. How can you put someone na may issue pagdating sa justice system doon sa bilang head ng Committee on Justice sa Kamara? Ganon ka katawa-tawa ang Pilipinas. Gago! Sa bagay, yun dyan mismong bendalo ay magpapatupad ng law sa ombudsman. Kaya alam mo, parang isang malaking circus ang ating gobyerno. Kasi mga government officials natin, mga nakaupo ngayon ay puro payaso. Mantakin mo, may isa tayong ombudsman na tumitingin. Tumitingin po ito sa mga opisyal natin na dapat gampanan nila at hindi sila sumuway sa batas. Pero siya mismo nagsasabing you can bend the law. Eto, dito mo makikita pa ang isang kaplastikan ng mga Pilipino. Kasi yung mga pinklawan, galit na galit kuno sa EJK. Yung mga dilawan, galit na galit sa EJK. Yung mga makakaliwang terorista, galit na galit sa EJK. Extrajudicial. Ibig sabihin yung labas sa ustisya. Na hindi pa naman napapatunayan. At ilang beses nang napatunayan din na hindi totoo. Etong ombudsman, siya mismo ang umamin that you can bend the law. Ibig sabihin, pwedeng baluktutin ang batas para lang makuha ang kung gusto naman lang makuha. Lantaran ang pagsabi nito. Walang nagrereklamong dilawan, pinklawan, at makakaliwang terorista. Gago! Bakit? Bakit? Kasi nga po, ayaw nila si VP Sara Duterte.